Lahat nilagyan ng patay, hindi man lang nagtira ng daan. So ito guys, sa malapitan, 'di ba? Akala nyo bakal siya. Pero ito is gawa sa kawayan. Ito na. May 3 bata sa itaas. Yung ina, buhay pa yung anak. Kahit pala buhay pa yung anak at namatay itong ina, isinasama yung matanda, ipinatong sa batang nicho. So ito, nandito na po tayo sa sementeryo. Oo. So mapapansin nyo, talagang as in nasa kabundukan tayo ngayon ng dito sa Mindoro. At pababa na tayo. Pababain na natin. Dalhin natin yung ating helmet. So ayun nga dun sa nakausap natin kanina, ang sementeryo dito ay inaabot na ng 100 taon mahigit na. Ganon kaluma ang sementeryong ito. Pero isa lang to sa part dahil hindi naman ito yung totaling pinakaluma na pupuntahan natin. Pababa tayo. At meron naman talagang nagpatunay na may mga inilibing po ng mga NPA dito sa sementeryong ito. Kaya nga mas maganda na tignan natin dito. Kasi ang goal ko guys is maikot ko yung buong sementeryo ng Pilipinas. Sarap. Hindi, syempre, sabi po, gusto kong maano yung mga pagkakaiba ng mga sementeryo at yung paraan ng paglilibing ng mga mangyan. Ikikwento ko din sa inyo ayon sa mga nakausap din natin. Tapos yan, bababa tayo dito. Sabi po, parang hindi ko kayang pumunta dito ng gabi guys. Ayan o. Tapos halos lahat walang lapid, puro mga may nicho dyan sa ilalim. Gumuho na lang yung kanyang pinaka-mausoleo. Pakita ko lang sa inyo itong mga to. Mga basyo ng alak. Ayan. Hindi po yan inalay sa patay, kundi ininuman talaga nila. Ginagawa nilang inuman ng sementeryo ito. Normal na rin naman kasi. Yung iba kasi hindi pwedeng mag-inom sa bahay, kaya dito umiinom sa sementeryo. Iniiwan lang dito mga kalat nila. Sensya na kayo sa boses ko ngayon. Medyo maganda. Medyo maganda. Charot. Medyo paos. Oo. Kasi nag-MC ako dun sa birthday ng pamangkin ng aking friend dito sa Mindoro. Sa mga gusto kong kuning MC, mura lang. Comment below, pay nyo ako sa FB page. Yun ang aking extra work. Aside being full-time vlogger. Ano ba ito? Patis ba ito? Ay hindi. Para siyang alak. Yun, Chinese wine. So ito na po, nandito na tayo. Bababa tayo dito sa pinakaluma na sinasabi nilang 100 taon na. At ito naman yung bago, yung kabila. Pero baka hindi na natin maikot yung bago. Kasi ang pakay natin ngayon guys ay puntahan ng isang libingan dito. O ang mga libingan ng mga NPA na sinasabi nila. At ikwento sa inyo yung mga paraan din, yung paraan ng paglilibing ng mga mangyan, kung ano yung ang laki ng mga difference sa atin, ng mga normal na, kumbaga parang sa atin iba-iba tayong mga paniniwala sa paglilibing. So check natin guys. Magmula po dito sa pinakabagong sementeryo ay hindi na natin maiikot ito, wala na tayong time. So dito na tayo sa pinakaluma at napansin ko, hinanap ko na wala silang yung entrada na makakapasok yung sasakyan. Kasi mula doon talaga highway na yun hanggang dito Pathway, merong pathway. Merong pedestrian lane. Pero ito na. Hinanap ko doon mula doon hanggang dito. Wala akong makitang daanan ng sasakyan papasok dito. Kaya pahirapan ng paglilibing. Tingnan nyo Paano ko makakapaglibing ng maayos niyan kung walang maayos na daanan, 'di ba? Ito na yung pinakadulo. Tapos narating ko yung dulo kanina, wala din. Saan sila dumadaan? So bababa na tayo. Oo. Ang kwento nga dito guys, dito sa sementeryong to, is may mga inilibing doon na NPA. Yung iba daw
Yung mga natagpuan na lang daw na chinugi sa isang lugar at napatunayan na NPA daw iyon, dito daw isa sa mga nicho dito ay dito inilibing mismo yung NPA na yon. Hindi ko na lang po matumbok kung saan dito, pero mostly itong 100-year-old mahigit na sementeryo na ito sa Mindoro ay talagang masasabi natin na parang nag-iba yung boses ko, diba? Na lumang-luma na nga. At ito pa, hindi lang bukod sa NPA, may mga mangyan na inilibing dito na napagtanongan natin din kanina. Kapag ka palang isang mangyan inililibing, mostly isinasama yung kanyang anak kung namatay ang ina. Oo, kagaya nito, pero hindi ito yun Oo, kunyari ito yung ina, buhay pa yung anak. Kahit pala buhay pa yung anak at namatay itong ina, isinasama ito. Oo, kahit buhay pa ang anak. Ganun po yung natuklasan ko sa isang nakausap nating mangyan kanina, katutubong mangyan. Pero sa panahon pa po ng araw pa yon. Hindi ko lang po alam kung nag-e-exist pa yun, pero sabi nila nasakop ng araw po ng sibilisasyon, naging moderno na yung paraan ng paglilibing sa mga mangyan. Kaya talagang hindi na ginagawa. At saka bawal po yun sa batas na rin, dahil nako-cover na rin sila ng batas natin dito sa Pilipinas na bakit mo papatayin yung batang wala namang kasalanan, diba? Kung sakaling namatay ang ina. Sa nakalipas na 100 taon daw ng sementeryo na ito ay sarit-sari na ang mga inilibing dito, kabilang na rin bukod ang mga mangyan at iba-iba pang mga tribo dito sa Mindoro. Likas na mayaman sa kultura at pamahiin ang lugar na ito, at ito ay isa din sa lugar na kinatatakutan. Po kasi ito, guys, ako lang medyo okay naman, mukhang okay naman. Kaya lang yun nga, base sa kwento, wala naman akong narinig na kwentong kababalaghan masyado dito sa sementeryo na ito. Ang inano ko lang dito is may mga nilibing doon ng mga NPA na natagpuan dito po sa Bulalakaw. Ito yung isang malaking munisipalidad dito po sa Oriental Mindoro. Pero kung may time pa tayo, baka mapuntahan natin ang Occidental Mindoro kung kaya. Itong isa bumigay na. Ito naman, may nakita ko rito ng nicho. May 3 bata sa itaas. So tignan natin. Kaya lang parang walang nakasulat eh. Mahirap nang tumutong sa mga nicho. Bahirap kumita ng pera. Paki-like naman to, guys. Aba, i-like mo naman, charot. Iningal na. Hindi lang ito pupuntahan natin ngayon. Try natin puntahan ang mga white beach dito sa Mindoro, guys. Abangan nyo. Parang isang pamilya sila. Meron 2 bata, merong medyo bata sa gitna, at meron pa rito sa ibaba. Ano pala yung mga yun? Comment below, ano sa tingin nyo? Napailaliman na, kaya marami na talagang inilibing dito. Daan taon na ba naman eh. No, sa susunod na 100 years, guys, no, ang dami pa rin another na naman. Katulad nito, kung titignan mo, parang hindi siya mukhang libingan, diba? Pero libingan siya. Ay, may nakita ko doon nichong kabaong. Tingnan natin. Bababa tayo, guys, papakita ko sa yung kakaiba. Mukha siyang kabaong pero nicho siya. Abit-abit po. May mga nakalibing dito, may mga diyan, no. Kapag inililibing sila, sinasama yung kanilang pinakakainan, plato, gamit. Ganyan. Umano siya ng 2002 po. Sabi po, imagine mo yung mga yan, ayan, no? Yung mga nakalibing na yan, paano na ilibing yun dyan? Ang hirap siguro maglibing dito. Lahat to puro mga nicho, pero paano na ilibing yun dyan? Ay, may bukas pa. Ito naman, kalahati na ang sira.
Makakatutong pa ba ako dito? Hindi ako lulusot. Kalahati na yung sira. Sana may daan naman. Kahirapan naman dito yung daan dito. Hirap. Ang hirap. Ayan. Ano na ilibing dito tong mga to? Ito na. Hirap maglibing dito. Ang gusto ko malaman, matsyempohan natin dapat na may naglilibing dito para malaman natin kung gaano kahirap. Kaso parang wala nang masyadong inililibing dito dahil i-renovate na nga daw ito at gagawin ng ano. Ito na. Ayan. Nagmistulang nicho siya. Pero kabaong style. Oo. Tabi-tabi po. Sinong mga nakalibing dito? Nichong kabaong. Ang gara. Yan pa oh. Ang dami. Dapat mag-aala Spider-Man ka dito pag maglilibing ka. Oh, walang tamang daanan. Walang proper way kung saan paano yung mga naglilibing. Ako po hindi po ako masyadong concerned sa patay. Not totally. Pero sa mga napapagod, yung mga, kasi yung mga patay wala nang pakiramdam yan. Yung mga naglilibing, kawawa din. Parang pahirapan eh. Ayan oh. Style ano. Kakaiba yung mga style ng nature rito. Parang kabaong. Naikot ko na po yung buong sementeryo na ito na daang taon na. At wala akong nakitang tamang daanan. Pwede kang maligaw. At napakahirap ng paglilibing dito. Comment below nga kung taga dito ka sa sementeryo na ito. Malapit dito. Bukod sa nakalibing na to at itong mga bata na to dito, yan oh, parang ipinatong lang siya sa isa pang bata na nicho sa ilalim. Yung matanda ipinatong sa batang nicho, diba? Ay walang proper na ano. Sorry to say pero hindi ako nag-enjoy sa pagbablog dito. So ito guys, ito pala yung pinagmamalaki nila ng Barangay Milagrosa. So ano mayroon dito? Ano to? Eiffel Tower. Tapos pag pumunta ka dyan, anong mangyayari sa'yo? Pwedeng umakyat? Yes, sabi ko nga, akyat ka parang kapag picture. Okay, ang ganda ano. Diba? Tapos tingnan mo yun. Nakarating ka na sa France. Tapos ito yung isa parang sa Singapore, no? Bongga. Guys, tong kinalalagyan nitong mga Eiffel Tower na to at saka tong flower ng ano, Garden by the Bay. Oo, ng Garden by the Bay ng ano, ng Singapore ay school pala ito. Oo, ng Milagrosa. Ang ganda. So ito guys, sa malapitan, 'di ba? Akala nyo bakal siya. Pero ito is gawa sa kawayan. Diyan ka ma-amaze guys sa kanilang creativity. Ayan oh, kawayan po iyan, oh. Diba? Tapos, ayan, Eiffel Tower. Ang galing, paano kaya nila to naisip na ganito? No? Ayan oh. So, titignan mo siya guys, oh. Malapitan, mahalata mo ng kawayan siya. Galing ng Eiffel Tower na gawa sa kawayan. Parang tinalo pa natin yung ano. Okay, galing. Tapos LED lang. Hindi ba delikado? Matibay. Sige, akit tayo. Ay, bongga. Ay, oo nga.
Tapos ito, itong nasa likod ko naman, pansinin nyo. Kamukha niya yung nasa Singapore. Yung flower ng Singapore, guys. At wag ka, hindi lang pala ito ang gawa sa kawayan. Gawa din yun, no? So, gawa din to sa kawayan tong isa na to. Ang galing naman nila. Ipinatatawag ko kayong lahat. Para sa isang handaan. So kasama natin guys itong si Sir Danny. Oo, dahil siya yung talagang kapartner ng isang engineer. Oo, na gumagawa nitong mga pinagmamalaki nila ditong, kasi 'di ba magki-Christmas na. Itong mga nakatayo dito na gawa sa kawayan. Kung titingnan mo kasi sila, syempre tayo pag naisip natin yung mga ganyang kalalaki dapat bakal 'yan, 'di ba? Pero ito kakaiba, gawa sa kawayan, 'di ba? Tapos magkano po yung total na ginastos sa ganyan? Dito. Ito Oo, kasi yung ganyang kalaki. Nung unang ginawa to, umabot ito ng almost 80,000. Ano yung tansya yung ilang pirasong kawayan yung ginamit diyan? Sa lahat nito, umabot ito na higit itong kasama tong pang-apat, kasama to sa refurbished, umabot nito ng higit na sa 320 kawayan. 320 na kawayan. Oo. Na na puno. Oo. Puno, oo. Actually, kakaiba talaga siya eh. Siguro baka kung mapanood to ng KMJS, no? Comment kayo guys ng hashtag KMJS, baka sakaling mapanood. Kung kasi una, ang namin dito, ang laban natin to, itinayo ito sa barangay. Kaiba, di ba? Kasi barangay, imagine barangay kayang tumagpatayo ng ganito. Oo, hindi siya pinatayo ng isang mayor or ano. Sino po yung barangay dito? Siya shoutout natin. Sino yung barangay captain? Diosdado Tagalog. Oo, yan. Shoutout po kay kay Cap Diosdado Tagalog. Baka po pagbalik ko rito, baka naman. Tapos si Engineer Mark Gerald. At saka si Engineer Mark Gerald Tagalog. And Danny Pistin. Anak ngayon yung engineer ng kapitan. Magpinsan. Magpinsan. Wow. Hello po sa inyo dyan. At saka talaga sir, ang karamihan nagporsige dito, yung mga teachers dito. Especially sa lahat po ng teachers dito sa elementary school. Milagrosa. Pa-share na lang po. Charot. Especially doon kay Ma'am Ellen, Yan. Agarte. Ma'am Ellen, no? At saka in person kay Mayor Villas, siya din po nagbigay ng 75,000 Wow. para pambayad namin doon sa kawayan. Ang laki, no? Kawayan lang to 75,000. Mahal kasi sir, 100 per Tapos ano yung estimated nyo kung gaano tinatagal ang buhay ng mga ganyan? Ito siguro abot ito ng 3 years. Kasi pipinturahan namin to after occasion sa February. Ito kasi 2 years lang talagang inabot. Oo, yung Eiffel. Ito. At 4 weeks. so ilang tao po yung nagtulong-tulong dyan, sir? 4 na tao lang yan, yung Eiffel Tower na yan? Sa lang, nung initial lang nung pag-tanggal yung repair. Pero yung sa mga kasi bayan yung binibuild na siya. Nung binibuild na nung una, talaga nung binibuild ito, maraming tao talaga. Oo. Halos siguro mga 30 to 40 katao. Kasi bayanihan yung barangay. Kasi in-encourage namin at saka talaga inaano namin mga kabataan at sa tao dito na bayanihan system. So ayun ang pinaka main goal din, bukod sa magandang attraction, ang goal nyo rin is yung para magtulong-tulong, magbayanihan, kasi para ma-motivate namin yung mga kabataan at saka yung matatanda kung ano may kinagis niyan. Gusto ko mangyari hanggang ngayon, yan ang gusto ko mangyari. Kasi di ba talagang noong araw naman talaga yung bayanihan talagang yan ang natatanda ko dyan sa bayanihan yung parang yung binubuhat yung yung malaking lilipat yung bagong kasal or yung di ba? Kasi ang nito, yung kikitain nito, kaya kalaman kami nagkaroon ng entrance. Dahil pupunta sa dun sa covered court ng elementary school. Okay. Yun ang purpose nito, kaya namin although kumita na kami last. Tsaka hindi naman po masama yung hindi naman po siya ganun kalaki, 30 pesos lang naman ano lang ba yung 30 pesos, 'di ba? Syempre sulit naman yung mapupuntahan mo, maganda naman talaga. Last year, sir, kumita na kami ng nasa 130,000. Para nga doon. So, nakagawa na kami ng pundasyon ng covered court. Okay. So, ngayon, para matapos, pinagpatuloy nyo yung dinagdagan namin. Tapos, kailan po yung binubuksan? Sorry, sir, ano po?
ito ngayon to bago. Ito kasi pan second year na ngayon. Ito yung ngayon lang. Yung Garden by the Bay. Pero kailan po to? Every December lang po ba yung binubuksan? Every December yan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, or subscribe for more videos and follow our Facebook page at Real Master Gala. Click the link below.